Alam nyo pala na yung kapribaduhan ng buhay ninyo ay gusto ninyong makamtan, na hindi kayo mapagbibigyan dahil kayo ay mga pampublikong personalidad. Dapat inagapan nyo ito. Tapos ngayon, sisisihin nyo na naman mga press people, social media, ano na naman, bashers na naman. Ano to? Diba? Okay. Ako po hindi guilty. Alam ko kung sino yung pinatatamaan niya doon sa mga nagdeklara daw na nauna pa sa kanilang na unfortunately nang wala silang consent. Alam naman natin, di ba? Si Boy Abunda yan at saka si OG Diaz. Ako, ang aking sakop, yung politiko. Sa politiko ay paglalabang ko yan. Pero para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, para yatang hindi maganda sa panlasa. Inunahan nyo na dapat yan. Inagapan ninyo para wala kayong sinisisi. O ngayon, din nakakita pa kayo ng mga kalaban. Ang daming kalaban ni Bea dito eh. Magkasintahang Bea Alonso at Dominic Roque sinupalpal ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin. Tinuldukan na nga ni Bea Alonso at Dominic Roque ang napornada nilang planong magpakasal kung saan sabay kinumpirma sa kanilang Instagram account at ipinost ng dalawa ang parehong litrato at mahabang mensahe na tila may paninisi pa ito sa ibang tao kung bakit kumalat ang chismis na wala nang magaganap sa kasalan sa pagitan ni Bea Alonso at Dominic Roque. Ngunit sa hapunang programa ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin na Christopher Minute ay inalmahan nito ang laman ng post ni Bea Alonso at Dominic Roque na tila may paninisi pa ang magkasintahan sa mga press people, lalo na ni OG Diaz, Boy Abunda at maging kay Nanay Christy Fermin kung bakit lumabas at kumalat ang chismis ukol sa kanilang hiwalayan at napornadang kasal. Kanina magkausap tayo, wala akong jacket. Nagulat na ako. Mabilisan. Giniginaw ako sa mga issue. Hindi, napakalamig dito sa kwarto ko. Grabe. Si Rebo nga, Audi. Grabe. Ay, sobra po talaga mga kapatid. Binigla na naman po tayo ng mga isyong nagsasali-saliwa na naman ang mga interpretasyon. Dahil kahapon nga po, bandang gabi na, bandang paggabi na. Nung maglabas naman ng formal na pahayag sina Bea Alonso at Dominic Roque tungkol sa kanilang paghihiwalay at sa pagkahinto na rin ng plano ng kanilang pagpapakasal. Ano ang take mo dito, Romel? Naku, Nay, napakagandang yon. Insinuasyon na nagposa sila sabay para talaga matigil na ang mga haka-haka at pumangit ang mga kwento ng magkabilang kampo. Diba, Nay? Kasi nadadagdagan kung ano-ano ang lumalabas na sinabi nito, ganito ang nangyari. At least ito ngayon, sa kanila mismo nang galing na totoong nagpasya na silang maghiwalay at wala ng kasal. Ngunit sa kanilang post ay umani ito ng negatibong komento mula netizens na tila may pasaring pa ang magkasintahan sa mga taong gumawa ng kwento at walang pahintulot na ilabas ang tunay na kalagayan ng kanilang relasyon, kung saan sinupalpal din ito ni Nanay Christy Fermin, sina Bea Alonso at Dominic Roque, na ayon pa ng bitiranang kolumnista na dapat inagapan ng magkasintahan maglabas ng statement ukol sa kanilang hiwalayan para hindi na kumalat at maglagablab ang apoy sa publiko at lalong-lalo na sa social media. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang buong kwento kung saan hindi napigilan magkomento ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin ukol sa ipinost ng magkasintang Bea Alonso at Dominic Roque. Hindi ko alam kung sino talaga ang mas malaki ang porsyento ng pahayag na ito, kung si Bea o si Dominic. Pero kung titingnan natin yung termino na mga ginamit, more on Bea ito, more on Bea.
Kasi si Dominic hindi naman ganito magsalita eh. Kabisado naman natin, di ba? Tapos, dapat talaga ganito ang ginagawa nila para hindi na lumalawig pa at lumalawak yung mga kwento nang hindi sila nabubuwisit sa social media, True. nang hindi sila naiinis sa mga ikinokomento sa kanila. Kung hinahawakan nyo ang inyong emosyon at gwardyado nyo ang inyong kapaligiran, wala dapat ganito. At meron pa dito yung ito talaga, ito ay bumulaga sa aking kamalayan. Itong sinabi niya na, unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent. And some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false. So we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families. Alam nyo pala na yung kapribaduhan ng buhay ninyo ay gusto ninyong makamtan, na hindi kayo mapagbibigyan dahil kayo ay mga pampublikong personalidad. Dapat inagapan nyo ito. Dapat hindi nyo pinalaki ang apoy. Dapat hindi nyo na pinabayaang nag-gaslight pa at sinabuyan ng gas para maglagablab. Alam nyo dapat ito kung bakit naman kasi pinatawing-tawing nyo pa ang panahon. Tapos ngayon sisisihin nyo na naman mga press people, social media, ano na naman, bashers na naman. Ano to? Diba? Okay. Ako po hindi guilty. Alam ko kung sino yung pinatatamaan niya doon sa mga nagdeklara daw na nauna pa sa kanilang na unfortunately nang wala silang consent. Alam naman natin, di ba? Si Boy Abunda yan at saka si OG Diaz. Ako, ang aking sakop, yung politiko. Sa politiko, ipaglalaban ko yan. Kakantahan ko na ipaglalaban ko yan hanggang sa dulo ng mundo. Oh, di ba? Pero, para sisihin mo yung mga tao na unang nagsalita tungkol sa hiwalayan, para yatang hindi maganda sa panlasa. Inunahan nyo na dapat yan. Inagapan ninyo para wala kayong sinisisi. O ngayon, nakakita pa kayo ng mga kalaban. Ang daming kalaban ni Bea dito eh. Yung mga taga-suporta ng mga exes niya. Ay natin. Si Gerald Anderson, Zanjo Marudo, yung iba pa na ngayon na lang naglulutangan na mayroon pa palang ibang pangalan. Kalaban niya yan. Mga fans ni Julia Barreto, kalaban niya yan. Di ba? Kalaban niya yan. Hindi nila talaga masasawata yung mga bashers at yung mga nagkokomento negatively about them. Hindi po pwede. At saka, hindi na ngayon kinakagat ng tao yung ganyan na pa-cute-cute kayo dyan. Pero may dapat pala kayong sabihin. Dapat dinwardyahan ninyo ang mga personal nyong buhay. Hindi dahil sa masyadong nasasabik kami sa issue. Mabubuhay naman ang showbiz kahit wala kayong issue na dalawa. Kaya lang, para sisihin pa na kesyo ang mga naka-iinsulto raw, yung mga ibinabatong salita sa kanila, mga kwento raw na wala naman daw basihan. Unang tanong, kanino ba nanggagaling lahat yan? Sino-sino ba tumutuga? Di ba magkabilang kampo, may kanya-kanya kayong partisipasyon? May nagsasabi, hustler, pa-victim, ganun-ganon. Yun naman kabila, may mga tao talaga na very deceiving, na nagtatago sa sheep's clothing, pero di ba yung mga ganon? Dapat yun ang binantayan nyo. Hindi yung sisisihin nyo pa yung mga taong una nagsalita ngayon. Dapat bantay, sarado nyo talaga yan. Hindi tama yung ganyan. Negative ang dating nyo dyan. Sa akin lang opinion ko negative ang dating nyo dyan. Kasi naunahan sila eh. Siguro pinaplano nila kung kailan ilalabas pero naunahan na sila ng ating mga kasamahan. Kaya wala rin silang magawa, kumalat na, inantay na nila, siguro in-enjoy na rin na lang umingay ang pangalan nila pareho ng bonggang-bongga, saka sila nag-announce sa'yo. Pero, ipinagdasal daw nila ito. Ito daw ay gusto sana nilang ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa isang napakagandang paraan. Pero nangauna na nga raw yung mga tao na nagdeklara nang wala silang permiso, nang wala silang kumbaga pahintulot, ganon. Tapos meron pa siyang sinabi na yun daw mga ibinabato kasi nakaka-insulto, i-spare daw sila sa mga ganyan. I-spare kayo? I-spare kayo? Hindi ba?
Mga pampublikong figura nga kayo, public figures kayo. Tapos ngayon, sisisihin nyo ibang tao dahil sa nangyari sa inyo. Kung sa umpisa pa lang ay naglatag na kayo ng katotohanan, hindi na dapat naglagablab ang issue na ito. Tantanan nyo kami. Hindi kami. Isa ka rin eh, Bea Alonso ka eh. Isa ka rin eh. Di ba? Okay. Oo. Naku, Paano na hindi pa maapula ang mga apoy, nagkalat na. Diba? Ngayon nyo, ngayon nyo hirap na. bubuhusan ng tubig kung kailan pagkalaki-laki na, forest fire na ngayon yan.